ngayon pa lang ata. Yup. Hindi nasama sa pick and bans to. I think so, yeah. Talagang hindi siya na-contest at all. Wala sa ban, wala sa pick. And now for AP Bren, ang magiging worry nila is just to survive the early game. Yun yung pinakamahirap sa lineup nila ngayon kasi this is still a Fanny na alam naman natin, nakita na natin yung performance ni Zyda with that Fanny. Pwede niyang dalawan agad yung mid lane, pwede niyang unahin yung Kagura knowing na kapag walang ultimate, dahil sobrang ultimate dependent din ng AP Bren na meron, kailangan nila ng final slash, even yung ano nila, yung jungle nila, kailangan ng Unleash the Beast para makita mo talaga yung value out of that Lucas. So, hihintayin lang ng AP Bren, magiging reactive lang sila during the first 2 minutes. And you're right, for TNC naman, somehow, kung babalik tayo sa ating Infinite Keys to Victory, is that they have to win the early game with tempo controlling ni Trios. Pero kasama na rin dyan, Aray. sakali, yung mga silip, at sakit ng silip na yon. Ang aga ng flicker and alam to ng TNC, medyo mahihirapan na maka-alpas if ever to si Chomskirt pag nagka-iipitan sa unang pagong. Yep. At ganito ka-agresibo ang TNC ngayon, ha? Ito yung pinaka-call for din kasi nung lineup nila as Joshi Cakes had mentioned, and highlighted na si Zyda talaga yung isa sa susi sa tagumpay nila. Although alam naman ni X-Nova yung mga pinanggagalingan ni Zyda, and fortunate enough yung AP Bren kanina na wala si Zyda at di dumalaw sa mid lane because that could be the death! Ay! Oh my gosh! The underestimate ni Zyda, yung damage na magagaling dito sa AP Bren at siya ay natunaw. Medyo a lot to take in yun at medyo maalap talaga ang pangyayari niyon para sa TNC. Eyeing on Tremar, mukhang magandang start ito para sa AP Bren, Joshi. Okay, that explains. Dahil naka-killing spree din pala si James Punks na emblem. So hindi siya yung normal na naka-impure rage na Lucas or even yung Brave Smite. Mas namuhunan sila sa damage dito at the early. So yun yung compensation nila dun sa pagiging mid-game centric nung lineup na meron sila. You're right. At ngayon, sisimulan lang unang pagong ng laban. That's 4 members on to 3 ng TNC. Okay, naabutan yung dalawa pero papasok na rin ang mga miyembro dito ng TNC. Dalawa kagad nila kuha ni Tremar. Atrasan mo lang AP Bren. Nagamit na rin yung Revitalize. Sapak ng Cyclone Eye. Pero malayang makukuha ng TNC at makakapwesto para sa unang turtle ng laban ito. Okay, nakabawi sila pero leading kuya sila dito sa may purple buff. A great start at nabawi ng TNC yung kalamangan ng AP Bren. Just like what we've mentioned, ultimate dependent yung heroes ng AP Bren. And hindi pa nakuha ni James Punks yung sarili niyang purple. That's a good retribution coming in from Zyda. Now going back sa sinasabi natin, kailangan ng AP Bren yung ultimates nung Kagura, ni X-Nova, ni Lord JM para makapalag sila sa teamfight. Nung nakita agad ni Tremar na pwede niyang pasukin dahil wala pang glorious pathway, agad-agad nakuha ng TNC yung kalamangan. And this is a great thing kapag nakikita mo agad yung kalaban mo masyadong mid-centered yung pwede maging transition. Pero looking at their MPL all-time hero stats, by the way, rank 1. Wow. Si Benny Cutie sa kanyang carry with a total of 43 games played. 27 yung kanyang naipanalo, 63% standing current win rate niya sa kanyang carry. Oh, marami na rin bagyong dinaanan yung carry na yan. Marami na rin na bagyo yan eh. Tama. So parang isa pa to sa mga poproblemahin ng AP Bren. Though meron naman silang payong para maiwasan yung bagyo. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, kailangan nilang matahan pag pumuputungo na sa mid or late game itong si Benny. Tsaka mahirap pag nandun ka sa may vicinity nung bagyo. Hindi naman Yung sa mata. pinakamata. Oo. Pero yung Oo. paligid, yung mas Paligid. damay kay. Yung area of responsibility. Tama. At responsibility niya ng AP Bren na bantayan iyon. Pero ngayon, itong kailangan nilang bantayan. Nag-transform ka si James Hanston, Joshi. Alam ni Zyda, okay, na-i-coms na wala ng ultimate yung Lucas. So mamaya sila papalag. Come the turtle, hindi aabot yung ultimate ni James Pang. So that's an ideal situation for the Fanny. Kasi alam naman natin ng Fanny, hindi naman totally nagta-turtle yan. Diba? Naghahanap yan ng papatayin bago magkaroon ng turtle. Kailangan niya ng numbers. And speaking of numbers, ay pumapabor ngayon para sa TNC with 2K gold lead. And 3 more is up for here. Naku, makakatakas ba si Tremar dito? Parang hindi. Napakagandang unbreakable para dito kay Chakno at makuha yung kanilang nais doon. Sabay si Zyda kumukuha pa rin ng objektiba at matagumpay niyang nakuha yun. At maganda yun actually. At tinanggal nila si Lord JM. So yung turtle contest ng AP Bren, bababa ngayon, Joshi. Ngayon alam nila na wala yung Arlot, wala yung primary setup na magbumula from AP Bren. Libre yung pagong to the side of TNC.
tulad nga na sinasabi natin, hindi ito yung laro ng isang Fanny technically kasi hindi yan nag-o-objective at all. Pero dahil sa mga ginagawa nila prior, nakakakuha sila ng objective na maayos. Okay, nagamit na yung Bigo na pero sumama na rin si Trimar. Lahat ng Glorious Pati, pero kaya si Lord J may pumasok na rin para lang mailigtas itong Kagura na si Chobskirt. At gusto pa ata nilang humanap ng isa. Si James Max ay hinahabol dito ni Jackno. Pero lalayo na muna dito ang TNC. Josh Kicks, interesting niya. 5 minutes pa lang tayo. Pero 3 deaths na agad si Lord JM. Napipilitan kasi siya na siya talaga yung haharap dahil manggagaling si X-Nova somewhere na maglatag ng Glorious Pathway. Pero hindi nga dapat yun yung mangyari. Dapat si X-Nova yung laging nakababad tapos si Lord JM yung nawawala para dun sa element of surprise na hinahanap natin kanina pa. And kaso nga lang, naiipit na si Lord JM dahil sa ginagawa ni Chakno and even Trimar. Tinan mo yung tapang na ganyan. May idea na agad sila, okay, nandito yung Hylos. Ano nang gagawin? Kasi nakita natin yung pagpasok nila. Kaso ngayon, na mapapasubo sa sitwasyon si Trimar. And talking about yung tamang timpla, tamang umaharap, yun na pala finally yung gusto mangyari ng AP Brand. Oh, Zaida! Tatlong ultimate yung nagamit doon. At si Zaida ay nakabawi, nakakuha din ng isa ngayon, Benny Cutie, tagumpay. Ang plano nila na basagin yung bandang itaas. At napakaganda at napakatalinong desisyon sa TNC. Kasi 3 ultis ang na-burn doon sa sequence na yun eh. The fact na gano'n nakarami yun na suspend mong resources just to take down a single enemy, may hirapan ka na kapag pumasok na yung Fanny. And doon pa naman maganda yung lineup ng TNC. The isolation coming from that Lapu-Lapu and even that Gatot Kacha, mamamaximize at mamamaximize ng Fanny ni Zaida yung info na okay, wala nang ganito, pwede ka nang pumasok. Kumbaga, kaya nilang laruin yung posisyon ng gusto nilang talunan versus onto the Glorious Pathway. Pag nilatag mo na, dun lang dapat kayo eh. And outside that carpet, medyo mahihirapan kayo sa chase down, kumbaga. Kung mag-chase man kayo katulad si amin Josh Kicks, interesting yun kasi madaming na exhaust. Pero Zaida, Ayun, ganda ng pagkakasibat. Buhay pa rin! Iwasan na! Oh my goodness! Napaka-ilap ni Zaida dito mga kaibigan na iwasan yung shockwave and that SOD. Ngayon, libreng pagong ay makukuha ng CNC at lahat ng objektiba ay kanilang nakuha. ang dulas niya, nakasabon yata yung buong katawan. Pero ngayon, sasabunin nila. Shizu, di naman tatamaan, di abutan. Nancy, Ayan na, humabol. Beacon ay nagamit niya. Alam nila na walang SOD. Ngayon, tatalo na rin si Trimal. Pinagtulong-tulungan ng Phoenix Army. Pero ito papasok. Naku na hindi rin na tumama. Yung si ano dito, Final slash. dito ni Lord JM. Ngayon, bibit-bitin. Itong si X-Nova at dalawang napitas ng CNC. Napakataas ng chase potential and nakita natin yung resulta out of it. Na dahil sa sinubukan nilang hulihin itong si Zaida, na spend yung ibang mga resources, nakapag-buy ng masyadong oras si Zaida na mag-stay yung mga members doon ng AP Brand, thus giving the license kay Chakno, kay Lancy at kay Trimar na habulin dahil kaya naman nila. And now Trimar goes in. Ayan, nagugulo na naman and nahihirapan ang AP Brand na sagutin kung ano man yung mga ginagawa dito ni Chakno at itong ni Trimar. Naago po yung purple mo. Pang hirap nito. ang hirap ng sitwasyon ngayon for AP Bren, no? Na kung kanina, sinasabi nga natin, kailangan nila ng momentum, Kachiro para sa Hylos next Nova. Hindi kasi yun yung pinaka-essence pag meron kang Hylos, right? Yep, kailangan kapag naka-Hylos ka, mataas yung continuous damage mo o yung damage overtime mo. Pero kasi for AP Bren, yung damage overtime na yun ay manggagaling kay Shizu. Si Chobskirt, burst naman siya eh. So mas kailangan niya sana yung instant na mga stun. Kaso nga lang, isa lang yung instant stun na manggagaling from AP Bren and that's gonna be the first skill mula sa Hylos or yung final slash mula dun sa Arlot ni Lord JM. Kaso ang laking resource no na mawawala agad. Ang tricky part nito for AP Bren, as I mentioned, di ba? Sabi ko, strength nila pag nandun sila sa carpet. Sinabi nga dito nila, Lancy, balik kita sa carpet mo, kaya ka pa rin namin abutin. And for TNC, it just says na nakuha talaga nila yung condition on to getting the early 6K gold lead. By the way, 9 minutes into the game pa lang tayo. And for EP Bren, tila ba hindi sila makapag-spread down sa mapa, wala pa silang natitake down na kahit anong torre din. Tsaka nakita natin medyo komplikado din yung nagiging setup dito ng AP Bren. Kailangan timingan ni Chobskirt yung kanyang hinyang overturn. Kasi baka mamaya pag hinyang overturn niya, biglang na final slash, medyo mailalayo doon sa target spot niya, no? And vice versa naman yun. Baka mamaya mag-final slash tapos yung hinyang overturn, hindi umabot doon sa plano dito ni Chobskirt. So, medyo komplikado to kasi may ang dami nilang displacement pero parang hindi nagtutugma-tugma yung Unleash the Beast at saka yung mga balibag-balibag yung flash combo, displacement din yun eh. Oh, parang walang synergy out of it. And now TNC goes in bursting the Lord. At ngayon, para kay Zaida, it's going to be an easy fourth objective.
Natulad nga sinabi natin, for fun, hindi man gusto talaga objective puro. Pero, if ever it goes south, kaya niya mag-speed push, kaya niya mag-push off ng ibang mga linya. For AP Bren, yung kaisa-isa nilang pwedeng ipedala, kailangan din kasi nila kapag tumiting fight at yun yung Moskov ni Shizu. Although for AP Bren, may win condition pa sila. May late game naman sila with that Kagura and that Moskov. So kailangan lang nilang patagalin. Right now, hindi pa nag-fall down yung power spike ng isang Fanny. He can still go in and go out easily dahil nga sa lack of crowd control, lack of instant crowd control from AP Bren. So they have to endure yung Lord objective na to from TNC. Might as well extend the game to 17 minutes. Oh, lilikod pa Malikod. dito. Chakno, umaabak na kala X-Nova. As you've mentioned, walang yung instant na crowd control. Meron kang final slash, pero kailangan kasi mapatama mo muna just so ma-ride nyo yung momentum masiset dito. Especially for Chubskirt na nakasilip tayo sa Infinix Game Equipment. Talagang malaki yung gap natin dito, Burrito. Oo, napakahirap nito. Pero hindi pa rin naman imposible para sa AP Bren. Nabanggit kanina ni Joshi Cakes na kaya nila to pagka pinatagal nila. Pero kasi ganun din naman yung game dito. Pero nandun niya ako guard at tinamaan. Walang iba kundi ito ba si X-Nova. Ngayon sa pipadalikurahan, papasok din si Lance. Nagamit yung beacon. Habang normal hits lamang. Itong si Chakno ay na maalam din. Shizu po, protektahan na lang yung bottom tier. At ngayon, sama-sama pa rin ang buong kupunan ng TNC Pro Team. Pero sabi nila, sige, atras muna tayo kasi nalagasan din naman tayo ng isa. Na-make use nila yung overextension from Chakno, masyadong malalim, that's still under the turret. Sana, tinake down muna ng TNC yung Torre bago sila pumalag na tuluyan. Pero Lord JM, May takedown ata sila na pinaplano. Ang baba ng boy ni Lord JM. Pero si Lance sumisilip-silip din. Nandun yung payob na threat mula kay Chomskirt. Pero sabi dito ni Saida, sige, tatry kong hawakan itong orange buff. Pero nakaprotekta na. Ito na, pinoproteksyonan na nila si James Punks. Dala-dalawa pa yung mga bodyguard niya dito eh. Oh. We're all in this together, di ba? Para ngayon sa TNT naman, we're all in this together. Kung sakali man na tumama rin yung mga pa-Bravest party dito, Dreamer. Pero going back doon, Josh, sa conditions ng EP Bren, for me, kalakasan lang is the counter-attack, the punish. Katulad doon, Chakno na naman nag-overstay. Yun na naman yung counter-attack dahil pangalawang beses nang nangyari ito para sa TNC and yun, naiintindihan na ng EP Bren ngayon. Okay, sige, antayin na lang natin si Chakno na mag-commit. Antayin natin si Chakno na gumawa ng play, tapos tsaka natin i-punish. Pero kamusta na ba tayo sa ating Infinix Game Equipment para sa AP Bren, Josh Cakes? for AP Bren, si Jizu, nabuo niya naman na yung Trinity. May Corrosion, Golden Stab, and DHS. Now, I guess going for that Wind of Nature. Kailangan niya yun up against Zaida and even up against Benny Cutie. Kasi kahit paano, physical damage pa din naman yun na manenegate niya. So technically, haba yung team fight, kaya niyang pumalag, kaya niyang ibato yung damage over time na inaasahan sa kanya. But then again, for TNC, ang kailangan lang nilang gawin dito ay huminga muna ng malalim. Papagalin muna ng paunti yung laban dahil paulit-ulit na nakikita na si Chakno pumapasok siya doon sa gitna ng laban, doon sa loob mismo ng Torre. And yun yung gusto ng AP Bren na pagpatuloy yung pinipilit yung mga bagay-bagay, doon kayo nahihirapan. Oo, maliit na butas, pwedeng palakihin. Yun ang pwedeng gawin dito ng AP Bren. Pero as you mentioned, si Chakno pa rin mangunguna. Kailangan ni-limit yung mga pag-overstay nila tatamaan ng AOG. Okay, nandun yung final slash habang nababa. Nakakinabuhay din ng Lord Jem. Nabura. Pero ako ng kill. Habang andun yung Unleash the Beast. Nakakuha na rin si Shizu ng isang kill. Habang isa naman din para kay 3-4-TZ. At ngayon, natakbo na si Zaida pero naabutan pa. Normal lamang binibitawan dito. Lancy ay nakakuha din ng kill. Ubus ang AP Bren. Mukhang matatapos to dahil may minions na hawak si Chakno. Although, hindi pala. Wala naman pa. silang pan-tower lock masyado. It's just the lapu-lapu. But then again, we're It's okay. looking onto the side of TNC Pwede trying ba? to end the game. Pwede. Kaya na ata tapusin ito, Lord JM. 3 seconds pa. What? Kaya nilang normalin itong base na ito at ang game number 1 ay mapupunta sa Phoenix Army. Swapping tagumpay for